CCM! Isang manigong bagong taon po sa ating lahat. Pwede po tayong lahat na magsitayo at ihanda po natin ang ating mga sarili para papurihan ang ating Diyos. Bago po tayo mag-start, let's all be reminded sa sinabi po ni Paul, ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12. Ito po yung panahon na si Apostol Pablo ay naglalakbay patungong Damascus. Ito rin po yung panahon na nagkaroon siya ng panandaliang pagkabulag. 3 araw po siyang nagkabulag dahil meron pong matinding liwanag na nagmula sa kalangitan. At habang siya po ay bulag at nahihirapan, ang sabi po sa 2 Corinthians 12:8, 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Pinapanalangin po ni Apostol Pablo na tanggalin sa kanya yung karamdaman, yung sakit na nararamdaman niya. Pero ito po ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Sa 2 Corinthians 12:9, ngunit ang sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. At sinabi po ni Pablo, kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, panguusig at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Panginoon. Again, kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Panginoon. For when I am weak, then I am strong. Sa atin pong kahinaan, sa ating karamdaman, ang kalakasan po natin ay nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? Sa ating kahinaan, sa ating karamdaman, ang kalakasan natin ay nagmumula sa Panginoon at ang kanyang biyaya ay sapat. My grace is sufficient for you. And now, let us sing of His grace, which is enough for us. Sapat ang biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Let's sing, your grace is enough. Great is your faithfulness, O God. With the sinner's heart, you lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. Church, let's sing. So remember your people, remember your children. Justice, God, you use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. Let's sing. So so
1,000 generations. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy,
greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, all creation cries, you are lifted high, holy forever. Hear your people sing, to the King of Kings. You will always be holy forever. Totoong dakila ang Panginoon, naging siya ang magiging banal. Nasa Kanya ang nature ng pagiging Diyos, pero hindi niya pinagpilitan ang pagiging pantay na siya Diyos. Instead, ginive up lahat ng meron siya at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao, at nang maging tao siya, naging humble siya at marusunurin hanggang kamatayan, o kahit hanggang mamatay siya sa krus. Dahil dito, nilagay siya ng Diyos sa pinamakataas na pwesto at binigay sa Kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. Kaya sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Sasabihin ng lahat na si Jesus Christ ay Panginoon para mapapurihan ang Diyos Ama. Panginoon Diyos, tunay na walang ibang banal kundi kayo, Panginoon. Aming inawit. Nagapin ninyo, Panginoon, ang aming pagkilala na ikaw ay banal. You are holy. The holy, the holiest, and no one else is holy. Maraming salamat, Panginoon, dahil binibigyan nyo kami ng pagkakataon nang magpakilala ka sa amin para maging banal din. Ngayon na ang Espiritu Santo ay naninirahan sa amin. Kahit minsan kami ay nakakalimot sa katotohanan na yon, Panginoon, hindi mo kami pinagsasawaan. Tunay na iba ka, Panginoon. Walang ibang Diyos na katulad kayo. Ang iyong mga anak, ang iyong iglesia, ang aming bansa, ang buong daigdig, ang Israel, hindi mo kinalilimutan. Dumating ka sa lupa na buhay, nanirahan sa gitna namin. Ginawa mo ang kalooban ng Ama na ibayad ang iyong sarili para sa aming mga kasalanan. Tunay na iba kayo, Panginoon. Di kayo katulad namin, subalit nang kilalanin ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat dahil mayroon na kaming pagkakataon upang kami ay maging katulad ng iyong anak. Sa bagong taon na ito, bagong hamon, bagong pag-asa, maaaring bagong takot, maaaring bagong problema, maaaring bagong kakapusan, maraming pwedeng mangyari, maaaring bagong karamdaman. Subalit dahil banal ka, Panginoon, alam namin ang iyong pangako na di mo kami susubukin sa anumang bagay na di namin kayang lagpasan.
mananatili ngayon at magpakailanman. So, tinataas namin ang bawat isa na naririto, kahit na nasa online, Panginoon. Tinataas namin ang buong bansa, buong iglesia, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat. Tinatanggap namin ang iyong pagpapala na may pagpasalamat at pagkilala sa kabutihan mo. Panginoon, pagpalain mo kaming lahat. Gawin mo kaming pagpapala sa iba. Pasaganahin mo kaming lahat. At higit sa lahat, patawarin mo kami dahil patuloy kami nagkakasala sa iyo. Handa mo kami, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Kuspusin po ng iyong kapangyarihan ng banal na Espiritu ang labi ng bawat isa sa amin. Kung anong aming maririnig sa araw na ito ay magiging batayan ng aming pamumuhay hanggang sa inyong pagbabalik. Salamat, Panginoon. Salamat sa bagong taon. Salamat sa mga karanasan ng nakaraang panahon. Pundasyon para kami magtigit na magtiwala sa Diyos na banal. You are indeed holy, holy, holy. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen and Amen. Palain ninyo ang Panginoon. Bless His name. Palakpakan natin siya. Mapupo tayong lahat at ihanda ang sarili sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kakaiba ang taon na to. Nagulat ako, maraming envelope sa inyong upuan. So mamaya ay ibabalik nyo yan. May laman man o wala. Of course, mas maganda kung may laman, di ba? So, salamat sa ating worship team at pinaghahandaan bilang paalaala rin, di ba? The Lord is good. Yan, yun ang tamang sagot, di ba? Mabuti ang Panginoon. Okay, so medyo hati ang aking kaligayahan ngayong araw na to. Kasi wala ang aking second Holy Spirit. May siyang karamdaman at medyo napagod masyado sa selebrasyon, sa paghahanda. Pero makaka-recover din yun, pinaniniwalaan natin. So sabihin mo sa katabi mo, Happy New Year. Natutuwa ako, nariyan ka pa rin. Okay, so bagong taon at bagong tema. So lahat ng gagawin natin sa bagong taon ay magsimula sa tinatawag na gear up. So ang ating theme for the year, narinig na natin ilang beses, gear up to deploy. Okay, gear up to deploy. So habang pinag-iisipan ko, naintindihan ba natin sa lagay yung salitang gear? Alam ko, you have the idea, pero maliwanag ba sa atin kung ano ang ibig sabihin ng salitang gear? G-E-A-R. So, ang ginawa ko, siyempre, Google, di ba? Nag-Google. So, sabi ang Google, sabi ay granahe. Di ba? Ano ba yung granahe? Ang isang bilog na bagay na mayroong ngipin, di ba? Pagka sinabing may granahe, yan, yung mga mekaniko, alam yun, di ba? Gear. So, ang granahe ay tumutulong na yung katabi niyang granahe ay itulak niya. Diba? So, merong singsing, nilagyan ng ngipin, tapos, pag merong nagtutulak na isang engine o isang motor, yung power na na-create ng ikot ng isa ay lumilipat sa kabila hanggang yung objective ay mangyari. Katulad ng sasakyan, kaya tayo umaabante ay dahil mayroong gear. Di ba? Noong mga manual transmission, talagang pinaglilipat-lipat mo yan. Pang mabagal, sabi na sa first gear, yung pinakamalakas. Ano bang objective ng granahe? Itulak, iikot, pagalawin, yung statics. Di ba? Yun na, para habang ito'y nakahinto. So kung granahe, ibig sabihin, hindi pwedeng function ito ng nag-iisa. It should be engaged.
Di ba? Ito'y dapat nakakonekta, nakatali. Ito sabi ay merong kasama. So hindi pwedeng ang granahe ay walang kapartner. Otherwise, walang resulta. Tulad doon naman, di ba, pagka yung nasa neutral ang sasakyan, sabi, hindi naka-engage yung gear. Kaya kahit umukol yung makina, hindi umaabante. Okay? So, siguro maganda talagang intindihin natin, gear up. So, tinignan ko yung ibang translation, sabi, to gear up is to engage. So, engage. So, ano bang ibig sabihin ng engage? So, sabi ng Tagalog ay pumatol. Di ba? Umakit. Makipagtipan. Di ba? Ngayon, usong-uso na ngayon, nagbibigay ng tinatawag na engagement ring. Di ba? Next year, siguro marami-rami na mag-engage. Pag-engage, ibig sabihin, nakatali na ako sa'yo. Ako ay para sa iyo na, ikaw ay para sa akin. Yun ang engage. Kaya lang, maging maingat tayo. Marami nang nag-engage, na disengage din. Okay? So, pero sa giyera, ang gear also, gear up or to engage implies also to, what you call, to work in opposition. Diba? So, sabi nga nila, diba, ang gear may ngipin. So, pag nag-engage ka, ngipin sa ngipin. Diba? Nakukuha ba natin? Diba? Hindi ka pwedeng may pakinabang ang granahe kung walang kakagatan. Hindi ka lang. Ibig sabihin, merong ngipin na sinasabayan. Okay? At higit sa lahat, ulitin ko, without a prime mover, without an engine, hindi ito magkagalaw. Kaya nga, sa ating gagawin next year, hindi tayo pwedeng kumilos without the prime mover or engine. Ng our engine, ang sabi ng ating Panginoon sa mga alagad, bago sa Acts 1:8, sabi niya, huwag kayong umalis sa Galilee. Hintayin ninyo, sa Jerusalem pala, at hintayin nyo ang pagdating ng advocate, ng comforter. Di ba? So, yung Holy Spirit. So, yun yung prime mover ng gear. Okay, so, tandaan natin ito sa buong taon, kailangan tayo engage and moved by the Holy Spirit. So, bakit natin pag-uusapan for January yung theme na gear up to reach the lost? Ang gusto natin is for us to be invited, inspired to focus on leading their family and friends to a saving relationship with Jesus. Gusto natin, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, ang ating mga trabaho, kaklase, ay maating maanyayahan, inspired at ma-engage natin patungo sa pagkakilala sa Panginoon na siyang magbabago ng kanilang buhay. So, ang gear produces change. Hindi ito naka-neutral. Ito dapat ay magdadahilan ng paggalaw. Change, di ba? Paggalaw, moving from one place to another. Di ba? Yun din ang definition sa physics ng work, di ba? Ang work is a change in position, in condition, and in power. Okay, so gear up to reach the lost for January. At mamaya, pag-usapan natin sino yung nawala, sino yung naliligaw. Di ba? Yung lost kasi either nawala o naligaw. Diba? Kapag ay nawala, ngayon mga buwan na ito, napakaraming pwede kang mawala na mga gagawin, di ba? Ang pinaka-popular lagi ngayong January ay yung pwede kang mawala doon sa mess o sa mass ng mga pumaparada para sa Nazareno, di ba? Sa dami, di ba? So yan yung mga popular na ginagawa sa Cebu, meron sa iba pang mga lugar, merong ginagawa pag January. At sa atin naman, mga Kristiyano, ang pinaka-importante, huwag nating kalimutan, dineclare ng, hindi ko matandaan kung sinong presidente, parang yung hindi yata naniniwala sa Diyos pa, ang Bible Week. Ha? What an irony, di ba? Nag-declare yung ng Bible Week, yung last week of January as Bible Week.
We have to engage also in the Bible. There's power. So, sa ating series ngayong January, pagko-cover natin yung Luke chapter 15 and 16. Okay? 5 at 16 ng Lucas. Malapit na tayong matapos. Bali, ang di ako nagkakamali ay hanggang 21 chapters lang. O 24 pala. So, marami pa tayong tatapusin. So, ang una nating topic ngayong January 4 ay understand the heart of God. Unawain natin ang puso ng Panginoon. Okay? So, dahil ang puso ng Panginoon ay para sa atin. Di ba? Sabi sa John 3:16, God so loved the world. Di ba? Tayo ang minamahal ng Panginoon. So, ating pag-usapan ngayong araw na ito, ang kalagayan o unawain natin ang puso ng Panginoon. At ang ating reference, Luke 15:1-10. Okay? I just want to make let's say a general commentary tungkol sa Luke chapter 15. Diba? Ito yung sabi ng ibang mga Bible scholars, Luke chapter 15 is called the gospel in the gospel. Ang mabuting mabalita sa mabuting balita. So ito yung puso ng mabuting balita. So, gospel in the gospel. So, Luke chapter 15. At kanina nabanggit natin yung salitang nawala o naligaw. Ang buong chapter ay tungkol sa mga naligaw. Nawala at naligaw. At 3 parables. Pag-uusapan natin ang 2 ngayon. Pero, in all those 3 parables, ang or let's say, prominent na word is lost. Nawala o naligaw. Okay? These parables ay nangyari dahil sa sitwasyon doon sa Jerusalem noon. Si Jesus ay naglalakbay papunta sa Jerusalem where he will make the final sacrifice. At tapos siya naglalakbay, parami ang sumusunod sa kanya. It's the peak of his popularity. Kaya lang, dahil nga meron siyang mga humahadlang, alam natin, yung mga Pharisees, yung mga scribes, teachers of the laws, kahit na yung mga Sadducees, ay hindi natutuwa sa ginagawa nila. At ating pag-uusapan ngayong umaga kung ano yung hindi kinatutuwa ng mga tao na iyon. So para meron tayong background doon, ating basahin muna yung ating pag-uusapan na bataya ng ating usapan ngayong umaga. So Luke chapter 15, 1-10, yung huling bahagi is next Sunday. So, sabi dito ang parable o ang talinghaga ng nawawalang tupa. Sa Pinoy version, pakinggan natin. Ito yung nasa Matthew 18, 12-14 din. So, pakinggan natin ang nangyayari noong panahon na yon. At kung may Bible kayo, ay buksan natin at ating pakinggan at basahin sama-sama. Sabi sa Luke chapter 15, verse 1-10, isang araw, lumapit kay Jesus ang mga tax collectors at mga makasalanan para makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Pharisees at teachers ng law. Sabi nila, wine-welcome ng taong ito ang mga makasalanan na nakikikain pa sa kanila. Kaya, kinuwento ni Jesus ang parable na ito. Verse 4, kung meron kang 100 na tupa at nawala ang isa, anong gagawin mo? Di ba iiwan mo ang 99 sa bukid at hahanapin ng isang nawawala hanggang makita ito? Pag nakita mo ang tupa, matutuwa ka at papasanin ito. At pag uwi mo, iimbitahan mo ang mga kapitbahay at kaibigan mo at sasabihin, mag-celebrate tayo, nakita ko na ang nawawala kong tupa. Sinasabi ko sa inyo, tulad nito, magkakaroon ng tuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa 99 na matuwid na hindi kailangang magsisi. Okay, verse 8, pangalawang parable o talinghaga. O kung mawala ang isa sa 10 silver coins ng isang babae, anong gagawin niya? Di ba magsisindi siya ng ilaw? Magwawalis sa buong bahay at maghahanap ng mabuti hanggang makita niya ito. Pag naghanap siya,
naghanap niya ito, tatawagan niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin, mag-celebrate tayo. Bakita ko ang nawawala kong silver coin. Sinasabi ko sa inyo, ganun din magsasaya ang mga angels ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Okay? Napaka-simpleng kwento. Pero sabi ko nga, ito yung gospel of in the gospel. Kasi dito nga matindi na ang inggit ng mga teachers of the law. Pero ang mga teachers of the law, yung Pharisees at mga scribes at teachers, ang tawag nila sa lahat ng mga tao na hindi katulad nila, people of the land. Ang mga tao ng lupa o yung land na yun, ang sinasabi yung kanilang bansa, people of the land. Pero hindi yun ay isang sarcastic definition. Kasi ang ibig sabihin ng people of the land, sinners. Mga makasalanan. Kaya nga dito sa unang ating pag-uusapan, napansin natin, sabi ay lumalapit sa kanya yung mga makasalanan na ang kasalamihan sa nila ay mga tax collectors at ang iba pa. Makasalanan sa kanila ay yung mga prostitutes, yung mga ibang hindi regular na nag-o-observe ng mga tradisyon at mga kautusan nila. At ang mga Pariseo napakahigpit. Nagsimula ito actually ng panahon ni Zerubbabel, ni Ezra at ni Nehemiah. Lahat ito ay mga pari, saserdote sa ibang Tagalog, sa lumang Tagalog. Sila ay galing sa Babylon, for 70 years naroon yung bansa, panahon ni Cyrus, pinalaya. Then pagbalik nila, nakita nila ang bayan nila ay meron ng people of the land. Sino yung mga people of the land? Mga mestizo na dahil yung ang Assyria noong sirain ng bansa, ang ginawa na pinirepopulate nila ng mga taga-ibang bansa at yung tawag nila people of the land. So, napakarami nilang inilagay na rules para sa people of the land. So, example, hindi sila pwedeng pumayag na ang mga anak nila, sinimulan nito ni Ezra at ni Nehemiah, ay magpakasal sa hindi kapwa nila Hudyo. Kung mamatandaan natin si Nehemiah, sa chapter 14 yata, at si Ezra, kasi kahit mga pari ay nag-asawa na ng mga mestizo. Sa atin, gustong-gusto natin magkaasawa ng mestiza. Di ba? Di ba? Gahanap tayo ng APAM. Di ba? Yun ang waso. Tama ba? AFAM yung hindi ako nanonood ng TV pero nakakuha ko na di ba? At natutuwa ako, naalala ko sa Samar, ang daming mga mestizo. Okay? So pero sa kanila, ito yung mga lowest of the lowest sa tingin ng mga Hudyo. Pag ikaw nag-asawa ng iba, you are people of the, ibig sabihin, ibang lahi. Pangalawa, sila rin ay sinatawag nilang, meron silang mga regulasyon na ganito ang sinasabi. Basahin ko sa inyo. Sabi niya, when a man is one of the people of the land, entrust no money to him. Huwag mo siyang pagkatiwala ng kanong pera. Take no testimony from him. Huwag kang maniwala, sinasabi ng mga yan. Trust him with no secret. Huwag mo siyang nasabihin ng anumang lihim mo. Okay? Do not appoint him guardian of an orphan. Do not make him the custodian of charitable funds. Do not accompany him on a journey. This is written. Ba? Huwag kang masasabay dyan. At yun nga yung iba, huwag kang kahit anino ng bahay niyan, dapat hindi ka matapatan. Kasi pag naaninuhan ka ng bahay niyan, ikaw ay hindi na pwedeng pumasok sa templo. Grabe, ano? Bagsik. Ha? So, nang si Kristo, si Jesus ay nakikita niyang kasama, sabi niya, bakit ganun? Akala ko ba teacher yan? Akala ko rabbi. Bakit ang mga kasama niya ay yung mga taong kinamumuhian natin? So, no business dealing, no marriage, no nothing. Kasi ang salang kasalanan, hindi nila magawa yung katulad ng sabi nila ay nagagawa nila. Pero kung sabasahin natin yung Matthew chapter 23, sabi niya, sa aba ninyo, mga teachers of the law.
Di ba? Kawawa naman kayo. Pinaipapasan nyo sa iba yung di nyo rin kayang pasanin. Bakit hindi kayang pasanin? Kasi ang unang nag-asawa ng hindi Hudyo ay mga pari din. Panahon ni Ezra, panahon ni Nehemiah. What hypocrisy. And basahin natin yung 400 years, ang tawag doon na Hasmonean period. Sila yung naghahari. Yung king at saka yung priest are the same. So, ganun ang sitwasyon bago dumating si Kristo. Kaya nga, ano yung paborito nila? Nakasabihan na babaliin ni Jesus dito. Sabi niya, there will be joy in heaven when a sinner is obliterated or punished in heaven. Meron daw malaking kasiyahan sa langit kapag ka merong isang nagkasala, yung mga dinescribe nila, na nakapasok sa langit. So sa tingin ng mga teachers of the law, itong mga taong ito, wala nang pag-asa, walang kakwenta-kwenta. Okay? Ang lungkot isipin, di ba? So tingnan natin ngayon kung ano ang puso ng Diyos para sa kanila. That's what we need to understand para yun din ang ma-develop para sa atin. So, to begin with, ang dami ko na sinabi, hindi pa pala nagsisimula. Okay? Tingnan natin yung Ezekiel 18:32. Pakibasa niyo nga ng malakas. 1, 2, 3, go. Diba? Sabi niya, wala siyang kasiyahan sa kamatayan ng sinuman. Ang kamatayan na ito, alam natin, ating definition, di ba, sa ating one-verse evangelism, death, di ba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord, di ba? Death is separation. Kaya sabi dito, hindi ko gusto, di ako nasisiyahan na ang sino man ay mapalayo sa akin. Kaya sabi niya sa mga nakikinig kay Ezekiel, magsisi kayo para mabuhay. That's what we want to emphasize in our message today. Kasi sabi ng 2 Peter 3:9, one of the things that we are waiting for, di ba? Ay ang pagbabalik ng Panginoon. So si Peter in-affirm ang sinabi ni Ezekiel. Sabi niya sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slow to fulfill His promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. So makita natin si Ezekiel, nabuhay thousands of years before Peter. Same thing ang sinasabi. Okay? Hindi siya nasisiyahan na sino man, kahit siya na sino mang naririto, ang permanenteng mapalayo sa Kanya. So let's remember that. Ito ang puso ng Panginoon. Kahit anong kalagayan mo ngayon, kahit sa'yo mo nagkakasala pa rin ako, hindi siya masaya na makakapagpatuloy ka sa iyong kasalanan. So, ating himayin, let's go deeper sa mga verses na ating binasa. So, sa Luke 15, 1 and 2, na binasa na natin, gusto kong makita natin na merong contradicting belief between Jesus and the Pharisees. Di ba? So, kasi dito, sabi dito, ang mga taong lumalapit sa kanya, mga tax collectors, at higit sa lahat, sabi nakikikain pa sa kanila. So medyo lalong deriding yun, di ba? Parang nakakapagpababa. Sino nagpapakain? Hindi, parang sino nagpapakain? Sino nagpapakain kay Jesus? Okay, mahiya. Nag-uusap tayo. Sino nagpapakain? Base sa istorya, mga tax collector. Bakit ko sinabing siya ang nagpapakain? Kasi ang verb na ginamit,
nakikikain. Di ba? Si Jesus ang nakikikain. Passive verb, di ba? Ibig sabihin na naghanda yung mga tax collector. Hindi si Jesus. Tapos nakikihalubilo siya. Ay yung kinakain nila, yun ay unholy. Paano ang isang taong banal, na sinasabi niya ay banal, ay nakikikain sa mga hindi banal? Ba, yun yung medyo irony, di ba? Kaya hindi siya maintindihan. Pero yun nga, katulad na kasulat yan, na pag-usapan na natin, Luke chapter 9, chapter 5, pero yun nga, dalawa ang pagkahiwalay na kaisipan nila. Si Jesus naniniwala na ang Diyos, yun nga kilala dahil siya nga ay Diyos, is merciful and gracious. Siya ay mahabagin at may magandang kalooban. Di ba? Pero ang mga Pariseo, ang naniniwala sila na ang Diyos ay malupit at hindi nagpapatawad kanino man. Sa mga Pariseo, ang kanilang batas ay ngipin sa ngipin, mata sa mata, ganti-ganti lang. Matira. Wala ko sinabing matibay. Matira yung walang kasalanan. Di ba? Pero, paulit-ulit, Old Testament, New Testament, Ecclesiastes, Solomon, sabi niya, no one is righteous. Sa Psalms, no one is righteous. Sabi sa Jeremiah, no one is righteous. Sa Isaiah 53:6, all of us, sabi na binasa ko noong Sunday, di ba? Have gone astray. All we like sheep have gone astray. Tayo lahat ay naligaw. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of glory of God. Ecclesiastes 7:20, there is not a righteous man on earth who does good and never sins. So yun yung kalagayan ng lahat. Pero ang sabi ni Jesus diyan sa ating verse ngayon, sa 5:29-30, sabi niya, nung tanongin siya dito diyan, katulad dito sa tanong dito, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Dito, ang naghanda ulit dito, kung tingnan natin, Levi. Sino si Levi? Yung sunulat ng Matthew. Sabi niya, Levi made a great feast in his house, and there was a large company of tax collectors and others reclining at the table with them. And the Pharisees and their scribes grumbled at his disciples, saying, hindi lang kay Jesus, kundi sa mga sumusunod sa kanya. Pero ang sagot ng Panginoon, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Just like a physician did not come for those who are well, but for the sick. Ito ngayon namin miss ko na sa ibang bansa ginagawa pa. Nung kami mga bata, ang mga doktor dumadalaw pa sa bahay. Ngayon, kung kailan sila lahat ay may kotse, ang gaganda pa, hindi mo ma-invite sa bahay. Di ba? Pag magpapakain ka lang, dadating. Pero kung yung may sakit, kaya nga nagkadauso ang wangwang, di ba? Dahil ayaw nang pumunta yung doktor. Yun, pagka tinanong nyo kayo ng mga anak nyo, bakit ba merong ambulansya? Ang sagot, kasi tamad na ang doktor ngayon. Babi, natutunan kayong bago ngayon, ha? Alam? Di ba? Wala nang pumupuntang doktor sa bahay. Kasi ngayon, may intindi, kaya rin i-depensa ng doktora yan. Kasi hindi bigay-bigay lang ng gamot. Talagang pinapatest pa. Para sigurado, tuwan-tuwa siya, para siguradong tama yung i-apply mong gamot. Diba? Noong unang panahon, masakit ba ulo mo? Nagsusuka ka ba? May lagnat ka ba sa gabi? Di ba? May tanong yung daming tanong. Mamaya ng konti, paracetamol. Dahil pang tinanong, paracetamol lang pala. Okay? So, napapalayo tayo. Natutuwa. Kahit walang misis ko, kailangan kong sumaya kahit papaano. Okay? So, ganun ang sabi ni Jesus, kaya siya pumarito para sa mga katulad nila na wala ng pag-asa. Walang pumapansin. That's the heart of Jesus. The heart of God. Yung inaayawan ng iba, yan ang hinahabol niya.
So, tingnan natin ngayon, ano ba itsura ng mga parable na yan? So, abante na siya. Okay, the common flow in the parables of the lost sheep and the lost coin, in Luke, actually, that should be 3 to 10, there are 4 things that happened. The loss, the search, the recovery, and the joy. Merong nawala, merong naganap, merong nakatagpo, recovered, and merong kasiyahan. So ang tanong, ano ang ibig sabihin ng 4 na yan? Okay, the loss. Yung mga una ang nawala ay mga tupa. Ang mga shepherds, sabi ay nasa laylayan din ng lipunan noon. Sila yung pinakamahirap. At kahit sa kaya sa lukuyang panahon, may mga tupa, may mga shepherds pa. Tawag sa kanila Bedouin. Doon sa lugar sa Judea, ang lugar na kanilang aalagaan ng mga tupa ay talaga namang halos disyerto. So sila ay naghahanap ng lugar na kung saan yung may makakain yung kanilang mga alagang hayop. At sa kanilang paglalakbay, lalo na kung mga tupa, mayroong mga pwedeng matalisod ng tupa, mahulog sa cliff o kaya ay naiwanan dahil pumunta sa... Kasi ang tupa raw ay sa lahat ng hayop, ito yung pinaka-dumb. Pag walang sinusundan, walang mapupuntahan. Pag naligaw, hindi makakabalik. Hindi katulad ng alaga mong kalapati o kaya ay aso, di ba? Di ba? Yung aso, kahit iligaw mo, makakabalik. Di ba? Pagka tapat sa'yo, pagka nakakita ng iba, hindi na. Okay? Ang kalapati, di ba? Yan ang tawag nila, homing pigeon. Ang mga tupa, hindi ganon. Higit sa lahat, ang tupa ay napakahina. Yung kanilang sila'y nabaliktad, ibig sabihin nadapa, hindi na yan makakabangon unless somebody picks them up. So yun yung mga dahilan. Ang loss ay kung minsan kasalanan mismo ng tupa. Hindi tumitingin sa daan, nadidistract, di ba? Kasi ang tupa rin, sabi niya kaya nga sa Psalms 23, sabi niya ay, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside still waters. Takot yan sa malakas na agos. Pero merong iba na akala niya tahimik, malalim pala, maaaring madala ng agos, hindi na makakabalik. Now, bakit ang kailangan yun ang dahilan ng loss? Yung pangalawang loss ay tungkol doon sa coin, di ba? Gano ba valuable? Kasi doon sa tupa, 1 against 99. Di ba? Sa mga negosyante, yung 1% na loss, kumisa tinatanggap nila yon, di ba? Kita pa rin yan dahil yung 99% kumikita ng malaki. So sa mga negosyante, yung isang nawala, pwede nang, kasi ni isa lang naman eh. Pero dito sa pangalawa, 90% against 10%. Di ba? Gano'n ba ka-valuable para sa kanila yung drachma? Yung drachma is equivalent to 1 day wages. Kaya kung ikaw ay isang isang babae, nagtatrabaho ka, yung isang nawala sa iyo, ibig sabihin, sa 10 araw na ikakabuhay mo, isang araw magugutom ka. Kaya gagawa ka talaga ng paraan. So paano nawala? Yun ang nakakapagtaka, hindi din alam. Pero yun nga, sabi ay kukuha ng ilaw, wawalisin, ibig sabihin maliit ito. Pero valuable. Di ba? Yan yung loss. Di ba? Isa, 10. 90%, 1%. 99% pala, 1%. So ibig sabihin, it's not the amount that matters. It's the fact na pag hindi nabawi yun, merong magsasuffer. Sa mga tawag doon pastol, di ba? Napakahirap shepherd, di ba? Pastol. Ang kalimihan, katulad ni David, hindi kanila yan tupa. Di ba? Ang sabi tungkol kay David, tupa ng tatay niya. Sa panahon na yon, ang mga shepherd meron ding communal flock. So, yung mga tupa na naroon ay pag-aari ng buong bayan. At normally, 3 ang
magkakasamang nag-aalaga ng isang communal flock. Kaya nung sabihing iwanan ng 99, hanapin ang isa, maring isa sa tatlo ang lumabas at iniwanan yung 99. Kaya secure pa rin. Kaya makikita natin yung gear dito, di ba? Nagtutulungan sila. Isang maghahanap, yung dalawang nagbabantay doon sa natirang 99. Di ba? Kaya tatlo rin ang pastor dito sa atin. Yung pangatlo ayaw pang tumanggap. Ayaw pang pumayag. Okay? Nakukuha niyo ba yung sitwasyon? So, hindi ibig sabihin i-abandon, ipapaalaga sa iba. Kaya nga meron ding magse-celebrate. Now, bakit ko na-mention na communal? Kapag ka yung tupa ay hindi na-recover, hindi mo napatunayan na talagang ang tupa ay kinain ng hyena o ng wolf, babayaran mo yon. Pwedeng sa una ay bayad, dahil isang nawala, pero kung laging naging bihasa na sa'yo, na lagi ka na lang nawawalan, ang loss, mawawalan ka ng trabaho. Are you following? Ba? Wala kang trabaho. Kasi wala namang niniwala sa'yo. Dahil sa 99, laging isa ang nawawala, hindi po makita. So, ang proof ay makakuha ka ng parte noong tupa na mapapatunayan mo na kinain talaga ng masamang hayop. So, it may be yung kanyang balahibo o kaya ay part ng kanyang buto. Kailangan mapatunayan mo sa may-ari na talagang kinain. Kaya nga katulad din, balikan natin si Joseph, di ba? Sinabi ng magkakapatid, di ba? Anong sabi ng magkakapatid? Kinain ng masamang hayop. Kaya yung kanyang, tawag ito, yung paborito ng mga bata na, balabal, di ba? Dinilubog nila sa dugo at sinabi sa kanilang tatay na kinain ng predator. Okay? So, yun yung loss. So, yung kailangan i-recover at hanapin kasi ang end result ay ikaw rin ang magsasuffer. That's very meaningful for me. Kasi kung ikaw ay pastol, ikaw ay isang small group leader, ibig sabihin, if you are just going through the motions and you're doing what is required and expected of you, pag hindi na-recover, mayroon ding consequence. Now, pag na-recover, nakita na sabi doon, maganda yung pagka-translate sa Tagalog, sabi niya ay, pag nakita mo ang tupa, matutuwa ka at papasanin ito. Ang average weight ng adult na tupa ay mga 50 pounds or 25 kilos. So kung yung napakalayo na naiwan, papasanin mo yun pabalik sa kanila. At kung yun ay lalaki na tupa, amoy tupa yun. Amoy tupa pa rin. Bakit ko ibig sabihin? You will have that burden and you have to, what you call, accept. Hindi pwedeng hatalian mo, hihilahin mo lang. Hindi pwedeng katulad ng susunod ka sa akin, hindi yan na kaya, nawala na nga eh. Saka hindi mo alam. Baka ilang araw na hindi kumakain. So, papasanin mo. So, very symbolic para sa atin. Pag may nawawala, pasanin mo. Hindi mo hilahin. Di ba? Kasi kaya yan nawala, maraming dahilan. Kuminsan, ang dahilan din, ikaw rin di ba? Yung shepherd. Kasi dapat bibilangin niya. Kaya nga sa John chapter 10, di ba? Sabi niya, si Jesus ang pastol, the good shepherd. Siya rin ang pinto. So, lahat binibilang niya, accounted for. So this year, maybe, one of the things that we need to do is to recover those who are lost. Lost because we do not understand. Naligaw? So yun nga, nadidistract, di ba? Yung iba, napakasipag talaga habang, let's say, hirap sa buhay.
Pero pagka umayos ng buhay, talagang kailangan hanapin mo. Kasi masyadong abala. Distraction. Kaya nga kumisan, baka mas maganda ipag-pray natin, Lord, huwag mo silang pasaganain para laging nasa church. But we're not interested in attendance alone. Tandaan natin yan. We are more interested in change lives. Kaya kahit nalulungkot kami pag wala kayo, katulad yan, daming wala, masaya pa rin kami kasi alam naman namin nagbabago ang buhay. Amen? Mga sa leaders, ganun ba ang ating objective? We do not count attendance, we count and measure the spiritual growth. Okay? So, sabi dito ngayon, nagtaka yung mga Pharisee, sabi niya, kasi kabaligtaran, napakabigat yung sinabi dito sa verse 6, di ba? Tama? Mag-celebrate tayo, nakita ko na ang nawawala kong tupa. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng tuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa 99 na matuwid na hindi kailangang magsisi. Sa coin, sabi niya, ganun din magsasayang mga angels ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Okay? So kahit isa, importante sa Panginoon. Importante sa Kanya ang bawat isa. So sabi sa katabi mo, uy, importante ka pala. Huwag mo lang dudugtungan na hindi ako makapaniwala. Oh, thank you. Ayan, ito ang shepherd. Thank you, kuya. Problema, laga dito. Hawakan mo muna. Alright. So, teka, baka ginaganahan na naman ako. Makalimutan, abutin tayo ng 12:00 na naman dito. Nasabi ko na ito. So, ngayon, nawala, hinanap, na-recover, there's joy, which is against ng joy na gusto ng mga Pharisees. Sa kanila, dito nga yung mali sa kaisipan ng mga Hudyo, ng mga dito, the different definitions of joy in heaven between Jesus and the Pharisees, 15:7 at saka 10. Sabi niya, Jesus said that there is joy in heaven when a sinner repents. The Pharisees believe that there is joy in heaven if a sinner is punished. Ang tama lang dyan ay yung unang statement. Kasi yun nga, ayaw, sabi sa Ezekiel, ayaw ng Panginoon na merong permanenteng mapahiwalay sa Panginoon. So, yan ang gusto kong tandaan na this is the heart condition. Ang kalagayan ng puso ng Panginoon. This is what God is like. God is glad when a lost sinner is found as a shepherd is when strayed sheep is brought home. Sabi noong isang writer, a great saint, sabi niya, God too knows the joy of finding things that have gone lost. Although alam niya yon, di ba? Wala namang lihim sa kanya. Pero ang importante sa kanya, mapabalik ang tao na yon. Kaya importante, nakakalungkot lang kumisan isipin na yung puso ng Panginoon ay wala sa atin. Kasi ang sabi sa atin na kumisan, He gets what He deserves. Hindi naman natin kasalanan niya. Okay? So, nawa sa panahon na ito, tatlong bagay ang gusto kong iwanan sa atin ngayong umaga. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng relevance sa mundo na ito kung tayo hiwalay sa iba. Yun ang pinakikita ni Jesus dito, di ba? So, ang challenge sa atin so that we can reach the lost, hindi pa pala nakaabante, kaya hindi kayo nagtataka kayo kung ano sinasabi ko. Number 1, stay in touch and empathize with the lost. Kailangang manatili tayong konektado sa kanila, intindihin kung bakit sila nawawala, nalalamig, o may problema. Sabi nga ay may pinagdadaanan lang yan.
So sana yung pinagdadaanan ay daanan lang, wag babaran. At para important, para hindi nakababa doon, makita na tayo ay nagre-reach out sa kanila. We are searching, we are seeking. So stay in touch. We cannot be relevant to our family or community if we are not present in them and with them. They actually keep us on our toes and strive us to be honest. Ito totoo. Kapag tayo ay nasa gitna nila, doon tayo nagiging maingat. Dahil gusto rin natin, kung mahal natin sila, ayaw natin silang maligaw, kaya tayo nagiging tapat. They are not impressed sa ating mga sinasabi. They either admire or condemn us because our words and our deeds are not congruent o hindi magkaparehas ng sinasabi. So, maganda na tayo lagi nagpa-fellowship, but we should not stay exclusive in the fellowship of fellow Christians. Kasi kapag tayo-tayo lang, we will become numb. Wala tayong pakialam sa kanila. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, sa istorya na ito, we must be involved in the life of the others. Number 2, treat everyone, especially the unchurched, fairly and well. Maging patas tayo sa kanila. Kasi kung minsan hindi tayo patas, kung minsan tayo ang mga sinasabi natin, tinatawag ng mga ipokrito dahil pinipintasan natin sila, wala tayong pakialam sa nangyayari sa kanila. Pero ang nakakalungkot isipin, yun nga, meron akong isang komentaryo na basa, sabi niya sa kanya, we should be keeping our word. Ano ibig sabihin ng keeping our word? Pag may hiniram tayo sa kanila, ibalik natin. Pag sinabing dadating tayo, dumating tayo. Di ba? Pagka tayo ay, yung sa Amerika, usong-uso yung hate words na tinatawag. Yung nagdadrive para magalit ang iba. Sabi sa isang nabasa ko, if we hear hate words from them, we must not strike back. If we are people with whose lifestyle, merong mga tao na nata-turn off tayo sa buhay nila, they do not need that judgment. They need to hear the word of God. Okay? And lastly, sabi to be patient. Ito, matagal natin sinasabi. We wait on the Lord to convict the lost after we share the gospel. Kaya nga tayo nga, merong God's part, our part, and their part. May bahagi sila, may bahagi tayo. So today, total, matagal din namang nahinahinto tayo. Meron tayong siguro 10 minutes pa. Gusto kong magkumustahan tayo. At ikwento natin, sagutin natin yung the next 10 minutes. At kasi baka mamaya ngayon, ang New Year's resolution mo lang, makabalik ako sa church, okay na. Hindi okay lang yon, hindi lang makabalik. Importante maalagaan sila. So, gusto kong maggrupo kayo, tatlo-tatlo siguro. Yung hindi mo kilala, yun ang magandang makausap mo ngayon para makakilala ko. Diba? At magpatotoo ka sa kanya. Kung hindi ka naman na wala pang pangyayari sa buhay mo, naging dahilan para kumayo kay Lord, hindi ko sinasabing gumawa ka ng paraan. Gusto ko paano ka nakabalik sa iyong pananampalataya? Pangalawa, habang naalala mo ang talingagang pinag-usapan natin tungkol sa nawalang tupa at nawalang salapi, ano ang natungnunan mo tungkol sa halaga mo sa paningin ng Diyos? So, groups of 3. Mas maganda kung kung gusto naman kayo, hindi ako napipilitin. Pero mas maganda kung makakilala ka ng bago ngayon o makumusta mo yung matagal mo nang hindi nakita para magkaroon ka ng idea na kung ano ang kalagayan niya ngayon. So, for the next 10 minutes, tama yan, di ba? 10 to 11 ngayon. So, 11 o'clock, magkontayo. So, hanap kayo ng kasama na hindi nyo kasama ngayon. Yung mga hindi kayo pamilyar, hanapin natin. Kahit babae, kahit lalaki, pwede magsama-sama. Kayong tatlo, malis kayo dyan. Hindi pwede magkakasama. Walay. Mayroong bagong kakilala, bagong kakumustahan. Okay? Nagpaplano sila ng masama. Okay? O yung mag-asawa, mag-girlfriend,
Kahit magkatipan na kayo, maghiwalay muna ngayon, makakilala ng iba. 10 minutes lang, 10 minutes. Okay? Nami-miss ko rin ito na makita kayo na nagkukumustahan. Okay, natawag yata si Pastor Arnold itong sina Leslie. Okay. Sige po, 10 minutes. Lahat yung mga nariyan sa likod, wala namang gagawin yan. Dito muna kayo. Tatlo? Kwentuhan. Okay? Si tatay, samahan natin. Yan, makakatuwa. Kuya Lito, dyan ka na lang. Tatay Manny, samahan mo Kuya Lito. O yung kayong mga naririya sa toll gate, wala kayo dyan. Wala nang papasok. Libre ang toll gate ngayon. Hanap kayo dito. Ayun yun. So use I statements I statements Huwag kayong mag-lecture Patotoo at tagot dito sa tanong natin. Okay, last 5 minutes. 5 minutes. Okay, time's up. So, balik na po tayo. Manalangin na tayo ay magsama-sama muli para sa ating closing statements. Balik po tayo sa ating mga upuan. Okay, so katulad ng sinabi ko kanina, ang puso ng Diyos ay katulad ng kasulat sa Ezekiel chapter 18 verse 32. Di siya nasisiyahan sa kamatayan o sa pagkawala ng sinuman. Bago sinabi ni Jesus ang mga talinghaga na pinag-usapan natin, sa Luke chapter 14 verse 34 to 35, ganito ang sinasabi. Okay ang asin. Pero pag nawala ang alat ng asin, paano ito mapapaalat? Wala na itong silbi sa lupa o sa tambakan ng dumi. Kaya itatapon na lang ito. Makinig ang may pandinig. Let's put that on our minds. Makinig ang may pandinig. Sa Mark chapter 9, verses 50, nabanggit din. At ito mahirap intindihin. Pakinggan natin. Okay ang asin, pero kung nawala na ang alat nito, pwede mo ba itong ibalik? Siyempre, hindi na. At hindi na din ito magagamit. Pero ito nakakagulat. Sana maging gaya kayo ng asin at magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa paningin ng pangkaraniwang tao, ang taong nagkasala dapat itapon na. So ang sabi ng Panginoon, makinig ang may pandinig. Ang taong nagkasala, na akala niya wala na siyang pag-asa at di na siya asin, hindi totoo yun. Kaya sabi ng Panginoon, maging gaya kayo ng asin. At totoo yun, magiging asin tayo dahil wala namang pwedeng makatakas sa pag-ibig ng Panginoon. Kung tayo man nagkakamali, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kung tayo nagkukulang, mahal pa rin tayo ng Panginoon at ang nais niya, tulad ng mga granahe, suportahan natin ang isa't isa para makabalik sa dati tamang kalagayan sa harap ng Panginoon. Tayo po tumalaw, tayo ay manalangin. Ang sarap isipin, Panginoon, na hindi kayo nawawalan ng pag-asa sa amin.
na kahit kami napapalayo at nagkukulang, pinapahanap pa rin ninyo kami. Totoo, kayo mismo ang naghahanap sa amin. Subalit, Panginoon, sa aming kalagayan kung minsan, maaaring kami ang nagiging hadlang para makabalik ang iba dahil hinahadlangan namin ang kanilang mabuting intensyon. Katulad ng mga Pariseo at mga teachers of the Lord, we dump some of our friends, some of our former members of the church. Lord, bigyan mo kami ng tiyaga sa taon na ito para hanapin ang mga nawala. Kung meron man, Panginoon, maniwala kami na siguraduhin namin na maaaring kung wala man sila dito sa ibang mga fellowship at sa ibang iglesia na ikaw ang kinikilala, bilang Panginoon at tagapagligtas, naroon sila. Doon sila nagpapaalaga. At kami na naririto, Panginoon, gamitin niyo kami. Deploy us, Lord. Restore us, Lord. Ito ang aming pangalangin para sa bagong taon. Hindi lang revival, kundi evangelism. Dagdagan niyo po, Panginoon, ang mga pastol na mag-aalaga. Dagdagan niyo kami ng mga taong aalagaan. Hindi para sa amin, Panginoon, but for your glory and your salon. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Pagpapakanan natin ng Panginoon. Good morning po, CCM. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating communion. At ini-invite ko po yung mga server na dito po sa harap. So, maaari na po natin kunin yung mga emblems po sa harap. Sige po, punta na po tayo sa harap and kunin na po natin. O sige po, hayaan niyo pong basahin ko ang sinasabi sa Luke chapter 24, verses 1 to 8. Jesus has risen. On the first day of the week, very early in the morning, which is Sunday, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here, he has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee." Verse 7, "The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again." Then they remembered his words. So katulad nung napag-usapan kanina, no, merong hinahanap, katulad yung mga babae, no, meron din silang hinahanap, which is yung katawan ni Kristo, no,
Pero unlike the sheeps, no, hindi nawala si Kristo talaga. Minsan, kailangan din natin maalala yung pagkamatay ni Kristo sa bawat isa sa atin, no? And sabi doon sa verse 8, then they remember His words, no? Ang pagkamatay ni Kristo ay hindi lamang doon natapos, kundi hindi siya yung sinasabi na death savior, no? But rather, He is the risen one. Minsan, ganun din tayo, no? Hindi naman talaga nawala si Kristo sa mga buhay natin. Pero minsan, nakakalimutan natin. And mula nung tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa ating mga puso, andyan na siya palagi sa atin. Hindi siya nawala. So ganun din, no? As we partake to this communion, let us remember the Lord's death. And ating pagbulay-bulayan, no? Hindi lamang ngayong araw, kundi araw-araw nating alalahanin yung pagkamatay ni Kristo sa bawat isa sa atin, sa mga kasalanan natin. Yung pagkamatay niya na yun, ang purpose nun is para mabayaran yung mga kasalanan natin. Kasalanan ko, kasalanan natin lahat. So as we partake this, let's all pray. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo. Salamat po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat po sa inyong sakripisyo. Kami po ay nakakapamuhay ng buhay na meron kami ngayon. At kung hindi po dahil sa inyo, Panginoon, siguro mas naghihirap kami, nagsasuffer kami, Panginoon, dahil sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa inyong grasya, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan na in-offer nyo sa bawat isa sa amin. Naway maalaala ka namin, Panginoon, sa araw-araw. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For I see from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." This body reminds us of His body that is given in death. Let's take the bread. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." This cup reminds us of His blood that is poured out. Let's drink. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Yes, Lord, maraming salamat po muli, Panginoon, sa inyong katawan at dugo na tumanak ng sakit, Panginoon, para lang mabayaran yung mga kasalanan namin. Nararapat lamang po na may balik namin lahat ng kapurihan, pag-aalala namin sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na binigay niyo po sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, hello po. Good morning po. So, hello church. God is good. Parang ang hina, no? Parang di tayo na-bless. New Year na New Year, oh. God is good. So, ayun. So, good morning church. So, again, dadako na po tayo sa ating tithes and offering. So, ngayon, New Year. So, maganda po yung ating theme for this January. January po, pas, no? Kala ko po whole year. Joke lang. So, yun. Sabi po sa theme ng January, gear up to reach the lost. So, gear up. So, ibig sabihin, hindi gagana yung ano po yun pa, sorry, sa Tagalog. Gusto ko po Tagalog eh. Sorry. Granahe.
Hindi gagana yung granahe pag wala pang isang granahe ng ngipin. So imagine, reach the lost. So for that, kailangan talaga natin ng ng kasama para gumana yung isang makina. So sabi nga, since we are a disciple making church. So through this tithes and offering, we will support yung church para tulungan yung mga disciple since we are disciple making, para tulungan at suportahan yung mga ministry na meron tayo. So through this ministry, we pray and we do something para matulungan or mahanap yung mga lost sheep. Okay? So, yun nga, sabi parang nag-DSE kasi, parang may nasabi doon yung isang pastor. Sa 3 B, nasabi na rin ni Pastor Jun yun, yung bahay, buhay, bulsa. So yun, bahay, buhay, at saka bulsa, yung 3 B. So for this, yun nga, since yung church yung isang templo na magkakaroon ng disciple making. So through this, magkakaroon ng gagamitin ng Panginoon para hanapin yung mga nawawalang tupa. And sabi nga sa Kawikaan 11:24-25, ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So, nag-search po ako nung ibig sabihin ng tithing. Sabi sa ACS Technology, sabi sa Google yun, di ako yun. So, sabi, tithing is a testament to our trust in God's providence. It is a clear signal that we believe in His ability to provide for us, even when we willingly let go of a portion of our resources. This act of trust draws us closer to Him and strengthens our faith. So, with that, parang sinusubukan natin yung faith natin sa Panginoon sa pagbibigay. Okay? So, ayun, church, sabi naman sa kanya salita, sabi sa 1 Thessalonica 16-18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, sa lahat ng pagkakataon, sinabi, magalak kayo. So, kahit anong sitwasyon ng buhay natin, magalak tayo. So, through tithes and offering, handa ba nating suportahan or handa ba nating bigyan ng pagkakataon yung mga nawawalang tupa na makatagpo muli sa Panginoon? So, yun lamang po. So, through this tithes and offering, hawakan po natin yung mga envelope natin and let us pray para mahingi natin yung blessing sa Panginoon na gamitin ito para dun sa mga ministry na meron tayo dito sa church. So, yun. Let us pray. Yes, Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Lord. Especially, Lord, sa opportunity, Lord God, sa panibagong taon. And sa mga susunod pang taon, Lord God. We know, Lord God, na napakaikli, Lord God, ng buhay sa mundong ito. And we know, Lord God, na Ikaw ang magpo-provide sa lahat ng bagay, Lord God, na nakakailanganin namin, Lord God, sa mundong ito. And Lord, hayaan mo, Lord, na gamitin mo lahat na nandito ngayon, Lord God, na may paliganap, Lord God, yung gospel, Lord God, na makilala ka, Lord God, upang sa gayon ay makatanggap sila, Lord God, ng gift mo, Lord God, ng buhay na walang hanggan. Lord, through this tithes and offering, Lord God, gamitin mo yung mga tao, Lord God, na gustong tumulong, ngunit hindi capable, Lord God. Lord, alam namin na hindi mo ganun kami nakikita, Lord God, dahil sa paningin mo, Lord God, kami ay anak mo, Lord God. Gamitin mo pa kami, Lord God, sa mahabang taon, mahabang araw, Lord, mahabang linggo, Lord God, ang taong ito, at sa mga susunod pang taon, Lord God, upang maipakilala ka pa, Lord God, sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Yan lamang po, Lord. In Jesus' name, amen. So, church, it's offering time.
to Win Intentional, the Relational Discipleship Philippines 2026 Conference. Hi, I'm Scott Harris, lead pastor at North Shore Christian Church in Everett. This is my friend Brandon Ginden, lead pastor of Real Life Ministry, Texas, and the author of Intentional, Living Out the 8 Principles of Disciple Making. We had an incredible conference in January of this year. And we're going to follow up with another great conference called Intentional. Intentional is one of those words that's been so important to me in ministry. It's a common part of the conversation around disciple making. To be able to be intentional in how we make disciples, and we're going to be exploring that in the conference, and I am so excited and honored to be a part of it. Join Brandon, Scott, and I February 24 to 26, 2026 at CCT Tagaytay Retreat and Training Center for a Relational Discipleship Philippines 2026 Discipleship Conference. Look forward to seeing all of you. It's going to be another great conference. God bless you all. Ayan. Yung video is a reminder na malapit na ang ating Intentional 2026. So, nakita natin sa video yung mga overview kung ano yung pwedeng mangyari doon. And ito, Intentional 2026 is almost 1 month na lang nating aantayin. So, if any one of you na hindi pa rin nakakapag-register, please do so. Especially if you wanted to be intentional in making a disciple. So, ang ating registration will cost 5,000. A little bit costly, yes. Pero, mapapantayan naman niya, especially yung knowledge and growth na makukuha natin dun sa conference. So, yun katulad ng sinabi sa video, this will be on February 24 to 26, 2026. So, it is in CCT Tagaytay Retreat Center. Next for our announcement is our 21 days prayer and fasting. So, tapos na tayo magmukbang ng Pasko at New Year. Now, it's time naman para malabas itong mga fats and carbs na to na nakain natin. So, for our prayer and fasting, hindi lang siya for our health, but also for us to draw closer to God. So, our prayer and fasting will start on January 12 to 31. And for the last week of our prayer and fasting, which will be on January 26 to 31, we will have what we call a week of fire. So, a week of fire, it is going to happen via Zoom. And we will have a discussion of a large group. And magkakaroon din ng mga breakout rooms. So, meron din mga worship doon. And then, merong mga discussions na based doon sa topic every day doon sa last week ng ating prayer and fasting. And for the handouts naman po ng ating prayer and fasting, it will be provided next week if hard copies. And for soft copies po, isi-send naman siya sa ating GC, which is yung CCM Prayer Warriors. And yeah. So next po for our announcement is, we would like to greet the second Holy Spirit ni Pastor June, si Pastora Tita. Yeah. Sadly, wala po si Pastor Tita because of health issues, but yun, we hope na include natin siya sa prayer natin for fast recovery ni Pastora. Yeah. Next is our youth service. So, our youth service for this year is mag-start na po next week. So, sa mga nag-aantay po ng youth service dyan, pwede na pong sabihin ng inyong mga classmates and friends na meron po tayo next Sunday. So, here po in CCM Hall at 1:30 p.m. Next is our daily devotion, which streams daily at 6 a.m. in our CCM FB group. So, this is led by our pastors, elders, and soon-to-be preachers. So, if you're not part of our FB group, kindly reach out to Brother Dan Heli and Pastor Arnold to be part of our group. And then, next is our D group or discipleship group. So, it happens every Thursday, 7:30 p.m. via Zoom. This is where we also have discussions then on certain scriptures na nagiging topic doon.
And ayun, I hope everyone will try to join our D group then. Ay meron namang QR for fast na makapasok agad dun sa Zoom meeting if hindi nyo kaya or hindi kayo makapasok via dun Zoom ID and passcodes. Next is our social media. So we have a Facebook, YouTube, Instagram, and website. So if you wanted to be updated on our social medias or dun sa mga past messages and events ng church, you can look for it sa ating social medias, Facebook, Instagram, website, and our YouTube. So that concludes our announcement for today. So as we begin the first Sunday of 2026, let us gear up with faith, hope, and expectations for all that God will do this year. So thank you, church, and have a blessed week. Good morning po muli sa ating lahat. At siyempre, unang linggo ng bagong taon, kailangan po natin i-refresh yung ating ugnayan sa ating Panginoon. Hayaan nyo na i-share ko sa inyo ang sa Lamentation, chapter 3 Lamentation, verses 22 to 26, sabi niya po dito, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay, ito ay laging sariwa bagat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay aking, sa Kanya ako nagtitiwala. Si Yahweh ang mabuti sa mga nananig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ng buong tiyagang umaasa sa ating kaligtasan. Si Yahweh ang may dala. Tumayo po tayong lahat at tayo muli nating refresh ang ating puso at isipan na hindi lamang po sa mga nagdaang panahon, kundi sa araw-araw po ng buhay natin, sa araw-araw nating pamuhay. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa, Panginoon, ang iyong dala sa aming Panginoon. Maraming nagdaan na panahon na kami po'y marami pong inaalala, mga struggles, mga circumstances, Panginoon, sa aming buhay. Ngunit, sa panahon to, Panginoon, marami po kaming ine-expect, Panginoon, dahil umaasa kami sa kabutihan mo, Panginoon. Sabi po sa kanta, remember your children, your people, remember the promise of God. Kaya nga po sa umagang ito, muli po namin, Lord, ay inuugnay aming buhay, ang aming puso, Panginoon. Dahil mananatili kami, Panginoon, sa iyong katapatan. Kami man po ay hindi matapat sa aming mga pangako, kundi alam po namin na hindi po kayo na nagkukulang sa inyong mga katapatan, Panginoon. At patuloy niyo po kami, Lord, na pagpalain sa aming buhay, Panginoon. Kaya po sa umaga ito, bless mo po kami sa pansamantalang paghihiwalay, Panginoon, sa umaging ito, Panginoon. Nawa, ang pagpagpala mo, ang biyaya ng buhay, Panginoon, ay patuloy mong ibahagi, Panginoon, ang iyong puso sa mga kapatid at mga tao po. Hindi lamang po sa iglesia na ito, kundi sa lahat po nananalig sa inyo, Panginoon. Kaya nga po sa umaga ito, kayo po ay aming pinupuri at dinatakila sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Sinner's heart. You lead us by still waters into mercy. If nothing can keep us apart. So remember your people. So remember your people. Remember your children. Remember your promise.
is God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation.